Okay, maraming salamat po. Tayo ay dadako sa ating pong pag-aaral ngayong hapon. At kung mapapansin niyo sa hapon, hindi ko naman madalas ginagawa na nagpipreach topically. Pero palagay ko lang, yung topic na ito, hindi natin pwedeng siguro i-preach na gagamit lang tayo ng isang talata o isang passage, no? Tulad halimbawa, nung ating mga naunang pinag-aralan, knowing and doing what is right, knowing and doing God's will, knowing how to serve God, knowing how the church and its calling, at ngayon pong hapon, knowing the reality of true conversion. Ito po yung ating magiging paksa ngayon. Knowing the reality of true conversion. Alamin natin ang realidad ng tunay na ligtas o kaligtasan. Nakasakay na ba kayo sa isang sasakyan, bus man yan o jeep man yan, at pagkatapos, yung sinakyan nyo na isang public transportation patungo sa isang lugar na gusto nyong puntahan, ay hindi kayo dinala roon sa pupuntahan ninyo. Akala ninyo na yung sinakyan ninyong jeep or bus ay will go to the destination you want to go, and yet, you found out, hindi siya patungo roon. Mali pala yung nasakyan ninyo. Hindi ba sabihin na natin, nakakainis, o pwede nating sabihin na nakakasayang ng oras. Pero alam nyo mga kapatid, walang higit na dreadful, walang higit na mas lungkot o mas panganib na yung alam mo at pinaniniwalaan mo, Christian ka, pero hindi pala. Yung iniisip mo na patungo ka sa heaven, pero actually, patungo ka sa kapahamakan. Seryosong problema yung tinatawag nating false assurance. Hindi ito isang simpleng bagay. Kasi pag sumakay ka ng jeep o bus, na nagkamali ka ng sinakyan mo, at nadala ka doon sa isang lugar na hindi mo pupuntahan, pwede ka namang bumaba, pwede ka namang sumakay uli, maaring maabala ka, o maaring hindi mo mapuntahan yung lugar mo na gustong puntahan right on time that you want, no? Pero at least, wala namang seryosong problema. It will not take your soul. But if you have false assurance, this is serious and this is dangerous problem. Because you are being convinced without any true basis for that confidence. Yung bang kumbinsido ka, kumpiyansa ka, pero wala palang batayan doon sa pagiging kumpiyansa mo. Yung tiyak mo, no, ikaw ay ligtas, ikaw ay patungo sa heaven, pero wala palang dahilan para yung katiyakan mo ay papanindigan mo o panghahawakan mo. May mga iba naman, mga kapatid, na yung kanilang assurance, binibase nila doon sa kanilang personal response. Pupunta ka ba sa heaven? Sa tiyak o hindi? Pupunta ako. Bakit? Kasi noong date na ganito, tinanggap ko si Jesus. Pinapasok ko siya sa puso ko. Tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Nung date na yan, nanalangin ako ng tinatawag na sinner's prayer. Now, hindi ko sinasabing pwedeng maging totoo yung panalangin mong yon. Pero ang gusto kong sabihin, kung ang assurance mo ay nakabatay lang doon, nakaugat yan sa sarili, hindi sa ebanghelyo. Nakaugat yan doon sa ginawa mo, hindi sa ebanghelyo na pinaniniwalaan mo dapat. Ang purpose po natin sa maikling meditation na ito ay alisin natin yung mga false assurance doon sa mga taong nagkiklaim meron sila na assurance. At pagtibayin natin yung mga tao na talagang Christian sila at mananampalataya sila sa kanilang katiyakan ng kaligtasan.
So, merong isang Christian church sa city of Corinth, sa siyudad ng Corinto. Ang mga membro doon sa church na yon, iba-iba ang kanilang background. Iba-iba yung kanilang mga buhay dati. Yung mga membro doon, may mga Hudyo, may mga Gentiles, may mga, ang buhay nila dati, homosexual sila. Dati yung buhay nila, prostitute sila. Yung ibang mga tao na nakatira roon, gumagawa ng dati ng mga crime, mga nagnanakaw, mga disorderly. Pero meron din naman mga tao na sabihin natin, mga respetado, galing sa respetadong pamilya, decente ang kanilang buhay. So, medyo mix yung mga tao na membro ng iglesia sa Corinto. No? May mga taong dati masasama ang buhay, mayroong mga decente ang buhay, at nagsama-sama sila roon sa church na yon dahil sa kanilang pagiging isa kay Kristo. Pero pansinin natin, mga kapatid, na sa kabila ng ang iglesyang ito ay Christian church, merong sinabi si Paul, na babasahin natin ngayon, na sa palagay ko magandang maging pagsusuri rin natin sa sarili natin. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Basahin ko muna sa ESV. Sabi doon, examine to see whether you are in the faith. Test yourselves, or do you not realize this about yourselves? That Jesus Christ is in you, unless indeed you fail to meet the test. Now, basahin din natin sa Tagalog. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Hesus Kristo ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? Now, alam niyo, ang ginamit na salita rito ni Apostol Pablo ay test or prove. Madalas po yung salitang test or prove ay ginagamit sa gold industry, sa industriya ng ginto. Kasi may mga materyales na they appear to be gold. But only fire can reveal their true nature. So pag pinadaan na yan sa apoy, malalaman nga, siya ba ay tunay na ginto o tubog lang sa ginto. In the same way, gamitin natin ngayon ang salita ng Diyos para suriin natin ang ating sarili. At kasama ako rito, mga kapatid. No? So, I will not only be preaching to you, but I will also be preaching to myself. No? At let us ask this question. Ano ba ang itsura ng Kristiyano ayon sa Bible? Anong itsura ng totoong ligtas ayon sa Bible? And then, pag makita na natin, mag-reflect tayo sa sarili natin. Ito ba ang itsura ko? Do I reflect that image? So, siguro magandang, wag na muna nating isipin yung katabi natin. Ano kayang itsura nitong Christian nga kaya itong katabi kong ito? O yung nasa likod, no? Kasi, parang gano'n. Christian nga ba yung kasama ko sa bahay? Wag muna natin silang isipin. Isipin muna natin yung sarili natin. Do I look like a true Christian being taught in the Bible? Am I a true Christian? Ako ba'y totoong Christian? Am I genuinely in Christ? Ako ba'y totoong na kay Kristo? Nandoon lang ako sa kalipunan ng mga Christian. So, pwede kasing nasa kalipunan ka ng mga Christian, pero hindi ka Christian. Totoo yan, mga kapatid. Posible yon. Posible na ikaw ay nasa isang Christian church, pero hindi ka talaga Christian. No, medyo mabigat yung sinasabi ko, pero totoo ito, at seryoso ito, kaya ito magsuri tayo sa sarili natin, magsusuri rin ako, at tatayong lahat. At ito yung proposition ko, mga kapatid. True Christians live a life of ongoing repentance and faith in Christ. Yan ang pinaka-proposition ko ngayon pong hapon. Ang totoong Kristiyano, nabubuhay siya sa isang nagpapatuloy na pagsisisi at nagpapatuloy na pananampalataya kay Kristo. And I have 3 headings. First, i-consider natin una yung tinawag kong conversion. Ano ba yung conversion? So, first, the conversion. And then, we will be looking at the course. And then,
yung ibig sabihin ng repentance, o just for the sake of alliteration, I call it contrition. Contrition. So, first, conversion. Now, in this regard, let me say this. True conversion is not only a moment in time, but a movement through time. It is happened, and it is happening. Ulitin ko yan, ha? True conversion is not only a moment in time, but a movement through time. It happened, and it is happening. Ang ibig sabihin, mga kapatid, pag pinag-usapan nating kaligtasan, hindi ito one-time event. Huh? Hindi ito isang bagay na nangyari. Ngayon, yun na. At yun na yung lagi mong babalikan. No? O nangyari maaring 10 years ago, sa isang petsa na ganito, sa isang panahon na ganito, at yun na. At yun ang lagi mong babalikan para sabihin mo, ligtas ka. Hindi po. Hindi tinuturo ng Bible na ito ay isang one-time event in the past. Kundi ito ay isang ongoing reality. Ang unang araw ng pagiging Kristiyano natin ay simula lamang. Meron pang pangalawang araw. May pangatlong araw. Merong pang susunod na mga araw. Linggo, buwan, at taon. At marami pang mga taon. So yun ang pagiging Kristiyano. Hindi mo pwedeng sabihin, Christian ako dahil may nangyari noon. Pero kamusta yung nangyari noon ngayon? No? Ano nangyari? Yung nangyari noon ngayon, ano na nangyari? So, tingnan natin sabi ng salita ng Diyos. Colossians 2, verse 6. Therefore, as you receive Christ Jesus, the Lord, so walk in Him. Tinanggap niyo si Kristo bilang Panginoon. Anong dapat niyong gawin? Lumakad kayo sa nakasama siya. Lumakad kayo sa Kanya. At yung salitang lumakad kayo, magpatuloy kayo sa paglakad sa Kanya. Yun ang ibig sabihin nun. Kung nag-profess ka na isa kang Kristiyano noon, dapat ito'y nananatili hanggang ngayon at bukas hanggang sa susunod na mga araw na natitira sa iyong buhay sa mundong ito. Yun ang totoong Kristiyano. Yun ang conversion. Sapagkat kung ikaw ay naging Kristiyano noon, pero ngayon ay hindi na nangyayari yung pagiging Kristiyano na yan, ibig sabihin, noon pa man, hindi ka Kristiyano. Walang Christianity na nag-exist sa buhay mo. Kasi if you receive Christ then, you do not walk accordingly, you did not truly receive Christ then. What took place that day that you encounter Christ should take place every day and all the days of your life. No? So, the start, the continuation, and the finish are all the same. Ulitin ko, ang simula, ang pagpapatuloy, at ang katapusan, pareho lang dapat. Yun yung conversion sa Bible. Yun yung totoong kaligtasan sa Bible. Hindi pa pwede na ganito ka noon, pero nagbago na sa mga susunod na buwan at taon, at mukhang maging sa pangkasalukuyan, ay meron ng diferensya at pagbabago sa iyong paglakad, something is wrong with you. Because the past, the continuation, and the finish should all be the same. That is true conversion as far as the Bible is concerned. So sana malinaw yan, mga kapatid, sa atin. No? Simple lang yan. So conversion is not only a moment in time, it is a movement through time. It happened, and it is happening. It happened, and it is happening. Number 2, the course. The Christian walk. Ito yung gusto kong sabihin. The Christian walk runs on the dual tracks of repentance and faith. Both
essential and ongoing. So, ang paglakad ng isang Kristiyano ay merong dalawang track. Parang release, no? Ano yon? Pagsisisi, pananampalataya, pareho yan. Magkasama lagi. No? Tulad ng train. So, madalas naman ang train, may dalawang, di ba, release. Meron din naman yatang isa lang ang release, pero bihira lang yun. Nakakita na ako ng ganyan sa Malaysia, na isa lang ang release. No? Pero mga short distance lang yung mga tawag nito, yung mga biyahe. Pero yung mga malalayo, dalawang release yan. No? Usually yan. No? Yan ang regular. So, ang buhay Kristiyano at ang paglakad ng isang Kristiyano, laging may dalawang release. Pananampalataya, pagsisisi. Pananampalataya, pagsisisi. Hindi puro pananampalataya lang. Kasama rin ang pagsisisi. Hindi puro pagsisisi lang. Pananampalataya. Basahin natin ang mga talata. Mark chapter 1, verses 14 to 15. Now, after John was arrested, Jesus came into Galilee, proclaiming the gospel of God and saying, "The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel." Repent and believe in the gospel. So, dalawa. Acts 20, 20 to 21. "How I did not shrink from declaring to you anything that was profitable, and teaching you in public and from house to house, testifying both to Jews and to Greeks of repentance toward God and of faith in our Lord Jesus Christ." So dito sinasabi ni Apostol Pablo, essentially, saan man daw siya makarating. Saan man siya may opportunity na mangaral. Kung mangangaral siya sa bahay-bahay, kung mangangaral siya sa crowd of people, kung personal conversation, o group setting, sa mga unbelievers, o maging sa believers, ang mensahe niya, pareho lang. Pagsisisi, pananampalataya. Pagsisisi, pananampalataya. Ang totoo, yun ang tamang term. No? Pagsisisi at pananampalataya. Kasi ngayon, acceptance, pagtanggap sa puso. Hindi ko sinasabing mali yan, pero ang totoo, hindi siya ang tamang lingwahe. No? Kung ang ibig naman sabihin ng pagtanggap ay pananampalataya, okay lang. Kaya lang minsan, yung hindi mas dalas na ginagamit sa Biblia, yun ang nagagamit ng marami ngayon. Pero ang tamang salita ay pananampalataya at pagsisisi. Pananampalataya at pagsisisi. So, the question that we must ask ourselves is this: ikaw ba ay nananampalataya ngayon? Ikaw ba ay nagsisisi ngayon? Hindi ko tinatanong kung nagsisi ka noon o nanampalataya ka noon. Ang tinatanong ko ay, nagsisisi ka ba ngayon? Nananampalataya ka ba ngayon? Kasi pwede mo masabing nagsisi ka noon, matapos kang makarinig ng sermon, matapos kang makadalo sa isang Bible study, makadalo sa mga campus ministry, o mayroon nag-Bible study sa bahay nyo, o may nabasa kang gospel tract, o may kumausap sa iyo through one-on-one conversation. Pero yung bang pagsisisi mo na ginawa noon, at yung pananampalataya na ginawa mo noon, ay totoo pa rin ngayon. Diba? So, yun ang mahalagang tanong eh. Totoo pa rin ba ngayon? Kasi, kung hindi na totoo ngayon yan, walang totoong pagsisisi noon. Kung hindi na totoo ngayon yan, walang totoong pananampalataya noon. Kasi kung may totoong pananampalataya noon at pagsisisi noon, magpapatuloy yan hanggang ngayon. Magkasama lagi yun. No? Sabi ko nga, pagsisisi, pananampalataya, parang Siamese twin yan eh. Magkasama lagi. Hindi pwedeng paghiwalayin. A true Christian is constantly repenting from sin and continually believing in who Christ is and what He has accomplished on the cross. If repentance and faith stop, at wala nang ebidensya sa buhay mo na talagang nagsisi ka noon, ang gusto ko lang sabihin, walang totoong pagsisising nangyari noon.
walang totoong pananampalataya na nangyari noon. Sapagkat walang Kristiyano noon, na hindi na siya Kristiyano ngayon. Na hindi mo pwedeng sabihin, alam mo, dati Christian yan. Di ba, madalas naririnig natin yung ganun. Alam mo, pastor, Christian naman dati yan. Born again dati yan eh. No? Meron bang born again dati? Meron bang Christian dati? Meron bang believer dati? Tapos ngayon, hindi na? Siguro nawawala ang kaligtasan. Mali na nga. Kasi hindi naman talaga nawawala ang kaligtasan. Ang turo ng Bible, ang totoong ligtas, hindi na mawawala ang kaligtasan niya sa kanyang buhay. Ngayon, bakit wala na? Wala na siya sa church, no? Wala na sa mundo na siya, hindi niya na ginagampanan ng kanyang tungkulin, at wala nang ebidensya ng kanyang totoong Kristiyano ngayon. Samantalang noon, kitang-kita namin, ang totoo, maaring nasayahan lang siya noon. Natuwa lang siya noon. No? Nagkaroon lang siya ng excitement noon. Pero wala talagang true conversion, walang totoong pagsisisi, walang totoong pananampalataya noon. Kasi kung mayroong totoong pananampalataya noon, magpapatuloy yan hanggang ngayon. Because true conversion is not just a moment in the past, but a continuing reality. Anong sabi ng Philippians 1:6? He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. The point is, what God truly starts, He surely finishes. Hindi naman pwedeng ganun ng Diyos eh. Sinimulan ng Diyos ang pagkilo sa buhay mo, pagkatapos bigla siyang titigil. No? Ayoko na. Kulit mo eh. Di ba ganun ba ang Diyos? Hindi ba siya katulad natin? Tayo minsan siguro, di ba, nagsasawa tayo, no? Di ba, lalo na may sinesharean ka. Yung share ka, tapos share ka ng share, parang walang nangyayari. Bandang huli, talagang nagsawa ka na. Tama na nga. Sasayang lang ako ng oras sa iyo. Na, pwedeng nangyayari yun. Pero yung Diyos, sinimulan niyang kumilo sa buhay mo. Pagkatapos, along the way, dahil ang kulit mo, ayoko na nga sa'yo, doon naman ako sa iba. Hindi naman ganun ang Panginoon. Hindi naman siya tulad natin na bigay bawi. Ang sabi sa binasa natin, yung sinimulan niya, kukumplituhin niya hanggang sa araw ng Panginoong Jesucristo. Hindi siya nagbigay ng pagsisisi ngayon. Pagkatapos, babawiin niya later. Hindi siya nagbigay ng pananampalataya noon. Pagkatapos, babaliwalain niya na lang later. God is not like that, brethren. So how do we explain those who once professed faith, but later disappeared from the faith? The scriptures teach us that not all who make a profession truly possess saving faith. And dapat na maging clear yan sa atin. Hindi lahat na nagsasabi Christian siya ay talagang nagkaroon ng pananampalatayang nakapagliligtas. Baka natikman niya lang yung kagandahan ng Ebanghelyo. Ang ganda pala ng gospel, no? Kasi pwede namang magandahan ka sa mensahe ng Ebanghelyo eh. Pero hindi mo naman niyakap. Pwede mo namang maramdaman emotionally, no? Yung halaga ng pagsisisi. Lalo na kapag may nagawa kang kasalanan, no? At parang kinukonsensya ka. Pero hindi deep, hindi spirit through transformation ang nangyari. Wala talagang pagbabago sa puso. Maaring nadaya ka ng iyong sariling kalooban. Maaring nagkamali ka ng, kung tawagin natin ay, mistaking a fleeting religious feeling. Alam mo, totoo na yun, pero fleeting religious feeling lang pala. Fleeting. Hindi siya genuine conversion. True faith, when it is truly given by God, endures. Let me underscore. True faith, if it is really given by God, endures. Sabi ng 1 John chapter 2 verse 19, no? They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. Oh, malinaw yun eh. O bakit may mga umalis?
Bakit bumalik sa mundo? Dati ang saya nating magkakasama. Ba't parang ayaw na nila? Parang nagbago na. O iba na yung paniniwala. Iba na yung paninindigan ngayon. Anong paliwanag natin dyan? Sabi ni Apostol Juan, kaya sila umalis kasi hindi talaga sila kasama natin. Kasi kung talagang sila'y kasama natin, magpapatuloy silang kasama natin. Ibig sabihin, wala silang totoong pananampalatayang tulad ng ibinigay ng Diyos sa atin. Huh? Kasi genuine conversion is not just a momentary response. It is a lifelong journey. It begins once, but it does not end until we see Christ face to face. So that's something that we have to remember, and that's something that we have to use or to examine ourselves. So sabi ko nga kanina, nung pinag-aralan ko nga uli ito, medyo ako rin mismo ay nag-examine sa aking sariling puso. Ako ba'y totoong yung pananampalataya ko dati, ito pa rin ba yung pananampalataya ko ngayon? At yung pagsisising ginawa ko, ito pa rin ba yung pagsisisi? Sapagkat kung totoong nagsisi ka noon, patuloy kang nagsisisi ngayon. No? Ngayon, doon tayo sa ikatlo. Bilis lang yun naman to eh. So nakita natin yung conversion, yung course, yung contrition. Anong gusto kong sabihin dito? True repentance is not a single moment, but a lifelong posture of turning from sin and returning to God. Ang totoong pagsisisi, hindi isang beses lang nangyari, kundi ito'y patuloy na pagtalikod sa kasalanan at patuloy na paglapit sa Diyos. Proverbs 28:13, whoever conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses. Actually, sa tamang translation, but he who is confessing and forsaking them will obtain mercy. At yung ginamit na salita rito, confesses and forsaking. Confesses and forsakes. Or sa tinatawag na progressive action, confessing and forsaking. Hindi ito isang remorse. Alam niyo yung salitang remorse, di ba? Yung sabi nila, si Judas ba nagsisi? Kasi di ba, nung bandang huli, parang naisip-isip niya, mali ginawa niya. Gusto niya ibalik yung di ba? Tapos, wala na nagpakamatay na lang siya. I believe na si Judas, hindi siya totoong nagsisi, kundi ang nangyari sa kanya, remorse. Alam mo yung remorse? Yung feeling sorry for your sin. Kasi feeling sorry for your sin is not repentance. No? Simply acknowledging your sin is not repentance. True repentance is turning away from your sin and turning to God. Ulitin natin. True repentance is turning away, patuloy na pagtalikod at patuloy na paglapit sa Diyos. Acts 3:19. Repent, therefore, and turn back that your sins may be blotted out. Acts 26:20. But declared first to those in Damascus, then in Jerusalem, and throughout all the region of Judea, and also to the Gentiles, that they should repent and turn to God, performing deeds in keeping with their repentance. Napansin natin na yung salitang turn at saka yung repent, interchangeable. Minsan na ginagamit repent, minsan na ginagamit turn away or turn away from your sin. So, maging sa dictionary standards, pag binasa mo yung salitang repentance, the definition of repentance, turning away from sin. So, pagtalikod sa kasalanan. So, repentance is not a one-time experience. It is a daily reality. No? That's why Christian life is a life of movement. No? Ang buhay Kristiyano, movement yan. Gumagalaw, kumikilos. Kasi, daily reality yun. At yung, it begins with repentance. Yan ang Christian life. It continues in repentance. And it always be marked
by repentance. It is a lifetime commitment. At kung wala yan, walang totoong kaligtasan. So, sana maging clear sa atin yan, mga simpleng pananalitang yan, mga kapatid, galing sa kanyang salitang nakasulat. No? Repentance and faith always go together. Kung isa absent, both are absent. So, ano bang ginagawa ng pananampalataya? Ang pananampalataya naman, it looks away from self and looks to Christ. So, yung repentance is turning away from sin. While faith is looking to Christ. From self to Christ. Why? Because kung wala si Kristo, walang kaligtasan para sa kasalanan. Kung isang tao tumalikod sa kasalanan, dapat humarap naman siya sa iba. At yung iba na tinutukoy natin dyan, si Jesus. No? Tatalikod ka sa kasalanan, haharap ka sa iba. At yung iba na tinutukoy natin, si Jesus. So we must be repentantly believing and believingly repentant. So we must be repentantly believing and believingly repentant. Ang ating mata nakatingin lagi kay Kristo, sapagkat kung tumigil tayo sa pagtingin sa Kanya, inevitably, titingin tayo sa iba. Ulitin ko, pag ang mata natin ay inalis natin kay Kristo, titingin yan sa iba. Na? Para bang pag ang mata mo inalis mo sa asawa mo, titingin ka sa iba. Yung analogy na yan, mababaw eh. No? Ang gusto ko sabihin, pinag-usapan natin do faith eh. Pag nakatingin ka kay Kristo, no, hindi mo makikita yung kasalanan. Pero kapag inalis mo yung tingin mo kay Kristo, ang makikita mo iba. At madalas yung iba na yan, kasalanan yan. So, ang Christian life ay mark ito ng isang deep sense of shame, over sin, continual awareness of your frailty and weakness, but a joyful confidence that Christ is our salvation. And that we can always look to Him. So, tanungin natin yung sarili natin. Tayo ba ay hanggang sa oras na ito nagsisisi? Hanggang sa oras na ito ay nananampalataya? Kung ang sagot mo, Christian, ay oo, ang masasabi natin dyan, Kristiyano ka. Pero, kung hindi, no? Yung sinasabi mo, ba't ako magsisisi pa? Nagsisi na ako dati eh. Ba ganun yung iba ngayon? Meron nga ngayon na nagtuturo na hindi na daw dapat nagsisisi sa kasalanan eh. Narinig niyo na ba yan? Yung mga nagtuturo na ganyan, kumakalat ngayon yan, na dapat daw, hindi ka na nagsisisi sa kasalanan mo. Kasi, pinatawad ka na. Noong nagsisi ka at nanampalataya kay Kristo, kaya hindi ka na nagsisisi. Ang tanong, hindi ka na ba nagkakasala? Ha? Di ba yun yung turo ng hyper grace? Hindi ka na ba nagkakasala ngayon? Eh, wala, cover na yun. O, di pwede na tayo magkasala. Mamuhay na tayo sa kasalanan. Na-cover na pala eh. Yan ang isang malaking problema sa ganyang klase ng katuruan. Kasi ang turo ng Biblia, ang pagsisisi, hindi isang beses. Ito ay lagi-lagi. Ito ay continuous event sa buhay mo. Bakit lagi? Kasi tayo nagkakasala eh. Minsan nga nakagawa tayo ng kasalanan, di natin alam eh. Kaya nga minsan, sasabihin natin sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo ako sa kasalanan ko. Kaya nga sabi ni David, di ba? Search me, O God, and know my hearts today. Try me, O Savior, and know my thoughts, I pray. Kasi minsan di mo alam, nagkasala ka pala eh. Di ba katulad ng sinabi ko minsan sa inyo, na nung tumira ako doon sa bahay nung parents ni Matt sa England, pag tinitingnan ko yung mag-asawang ito, napaka-godly. No? Ang bait-bait sa umaga, basta ino-observe ko sila. Napaka-godly talaga nila. Pero tuwing umaga na lang, bago kami kakain ng breakfast, lagi niyang sa prayer, Lord, Father, forgive us from many sins that we have done. Sabi ko, ano kayo,
ginagawang kasalanan niya, no? Sabi niya, many sins that he have done. You know why he's praying that? Because, as we all know, we are sinning. And sometimes, hindi nga natin alam, nagkasala tayo eh. Na dapat natin pagsisihan lagi, pagsisihan lagi, pagsisihan lagi. At hindi dapat tayo magsawa. Kaya wag natin sabihin, nakakaya naman kay Lord. Di ba yung gano'n siya, nakakaya na lang, nasisi na lang ako, nasisi ng kasalanan. Yan ang sabi ng Biblia. Nagkakasala tayo. Kaya patuloy tayo magsisisi. Blessing nga yan eh. Eh kung sabihin ng Panginoon, wala na, dinam. Ayoko na. Lagi ka na lang ganyan. O di, patay na tayo. Pero, ang katotohanan, dapat tayo patuloy na nagsisisi. At yung patuloy na nagsisisi ay isang ebidensya na mayroon totoong pagsisisi. At yung patuloy na nananampalataya ay isang ebidensya na may totoong pananampalataya at sila ang totoong Christian. So, kung meron akong kinakausap ngayon na hindi pa Christian, hindi pa mananampalataya, kailangan mo magsisi ngayon. Kailangan mo manampalataya ngayon. Pero pag nanampalataya ka ngayon, dapat manampalataya ka pa rin bukas, manampalataya ka pa rin sa susunod na linggo, manampalataya ka pa rin hanggang nabubuhay ka. Sapagkat yun ang ebidensya na yung pananampalataya mo ngayon ay totoo. Pero tayo mga mananampalataya, salamat sa Diyos sapagkat laging binubuksan ng Panginoon ang kanyang kamay sa atin sa tuwing tayo nagsisisi at nananampalataya sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat po sa mga salita mong ito na aming napagbulayan sa hapong ito. Sulat mo ang lahat ng ito sa puso namin. At sana patuloy kaming magsiyasat sa aming mga sarili sapagkat ang lahat ng ito ay aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.